1,280 beses. Ito ang bilang ng mga beses na inabuso ang babae ng mga trafficker sa loob ng 2 taon. Hindi ito pagmamalabis, kundi totoong nangyari sa isang masamang lugar sa Myanmar. Dahil sa pagkahumaling sa pag-iyak ng dalaga, ang mga trafficker ay may masamang libangan na pagdidikit ng mga porselanang asul at puti sa kanyang mga sugat. Ito ang tunay na obra maestra, ang sakit, Ainom. Ate. Pero ang mga mangangalakal ng tao ay tila hindi pa kontento. Sa harap pa mismo ng dalaga, sinuntok at sinipa nila ang isang binata na dinukot din, para lalong umiyak ang dalaga. Habang patuloy na umaagos ang dugo mula sa sako, namamaga na rin ang mga mata ng bata. Sa wakas, nakaramdam din ng takot ang mga mangangalakal ng tao. Pinunasan niya ang madugong sapatos ng bata, at pinilit itong kumanta para sa kanila. Sige, kumanta ka para sa kuya, magandang langit. Ang mga mangangalakal ng tao ay nasiyahan pagkatapos. Binuhusan ng itim na pintura ang babae, tapos ikinulong sa isang nakasaradong kahon. At hinihintay ang pagdating ng mayamang Maniokis para magsaya. Huwag mo akong ikulong. Huwag. Pakiusap. Saklolahan mo ako. Lihim na isinumbong ng babae ang mga karumal-dumal na ginawa sa kanya ng mga kidnapper. Lahat ay naitala sa diary. Kahit na hindi nagtagal ay sinalakay na ng pulisya ang Myanmar Park. Ang kakaiba lang ay, ang taong trafficker na inilarawan sa diary ng babae, ay parang bula na nawala na parang bula. At ang babae naman ay tuluyan ng nagkulong sa sarili, nakatago sa loob ng tent sa mental hospital. Ang ate niyang si Zingy para makapaghiganti sa babae. Hindi ko kailanman pinabayaan ang pagtugis sa mga taong nangangalakal ng tao. Ngunit sayang, wala akong kahit anong bakas. Hanggang sa araw na iyon na naliligo si Zingy. Bigla niyang natuklasan na may kumukuha ng litrato sa kanya. Sino? Mabilis siyang tumakbo palabas. Narinig ng lalaking may mahabang buhok na nadadaanan niya ang pagsigaw niya ng saklolo. Walang pag-aalinlangan siyang inaresto ang Maniokis. Akala niya isang mabuting Samaritano ang kaharap niya. Ngunit napansin niya ang pananalita nito. Eksakto at tulad sa sinabi ng magnanakaw ng tao sa diary ng kapatid niya. Hindi ka ba mahilig tumawa? Tumawa. Tumawa ka ng tumawa. Tuwang-tuwa ka pa. Tumawa. Akala ni Zingy ay isang pagtatagpo lang ito, ngunit di nagtagal. Nagsaliksik siya at natuklasan. Ang pagtatayo ng parke sa Hilagang Myanmar noon, ay may kinalaman sa mayamang tao roon. Nang malaman niyang may salo-salo sa bahay ang mayaman, nagkunwari siyang bisita at nakapasok, at agad na dumiretso sa silid tulugan ng mayaman, para lang hanapin ang ebidensya ng kanyang krimen. Pero sa isang iglap, bigla na lang siyang natamba dahil sa isang lalaking may mahabang buhok na biglang sumulpot. Ikaw, bitawan mo ako. SSSHH. Humaba ka. Ang lalaki pala ay si Guan Wai, ang anak ng pinakamayamang tao. Habang tulala si Zingy, dumating ang pinakamayamang tao dahil sa narinig na ingay. Anong ginagawa mo rito? Pero mukhang may gusto si Guan Zon kay Zingy, at kusang tumulong na itago siya, na sinasabing nagde-date daw sila kanina. Magandang binibini. Magpalit na tayo ng lugar para magpatuloy. Matagal nang naiinis ang pinakamayamang tao sa kanyang anak na laging may kalaguyo. Kaya galit na galit niya itong pinalayas. Ngunit nang palis na si Guan Wai, ang sumusunod na si Zingy, ay napansin ng tato sa baywang nito. Pareho ito sa tato ng mga kidnapper. Sila kaya ay iisa. Para malaman ang sagot sa tanong na ito, sinadya niyang pumunta sa billiard hall na madalas puntahan ni Guan Zon. Tapos nakipagpustahan siya sa isang basagulero roon. 10,000 kada bola. Ano? Ang laki naman ng pangarap mo. Paano kung matalo ka? Kung sakaling matalo ako ng isang bola, maghihiwalay ako ng damit. Mabilis na natalo si Zingy hanggang sa damit na lang ang natira. Pero hindi siya nag-alala. Alam niyang tutulong si Guan Wai. Kasi noon, sa bahay ng pinakamayamang tao, ang lalaki ay may matinding interes sa kanya. At nga naman, hindi na nagtagal at hindi na nakatiis si Guan Zon. Huwag kang ma-distract. Itoon mo ang atensyon mo. Hindi ba yun foul? Sino ka ba? Anong tinitingin-tingin mo? Titignan pa kita, bubuklatin ko ang mga mata mo. Pagkatapos mapaalis ang mga basagulero, nag-uusap na lang silang dalawa. Doon, hindi sinasadyang nabanggit ni Zingy na magaling siyang magpinta. Nang marinig iyon ni Guan Zon, kusang nagpresenta siya. Ipapakilala ko siya sa ama ko bilang pintor. Matagal nang nahuhumaling ang mayamang tao sa mga obra ng isang pintor. Ngunit namatay na ito maraming taon na ang nakakaraan. Kaya naman nagpahanap siya ng daan-daang pintor, para lang magawa ang eksaktong kopya ng mga obra ng pintor.
pintor. Ngunit hindi niya alam na si Zingy pala ang anak ng pintor. Kinagabihan, sinamahan ni Guan Jun si Zingy upang makipagkita sa mayamang tao. Diretso at walang paligoy-ligoy na nagsalita si Zingy. Kaya kung gayahin ng mga obra ng mga master, anong karapatan mo? Kaya kung magpinta ng peke na akala mo totoo, hindi nabigo si Zingy sa inaasahan. Matagumpay niyang natapos ang paggaya. Lubos na nasiyahan ng pinakamayamang tao dito. Agad niya itong pinanatili si Zingy. Ginawa niya itong katulong ng kanyang personal na pintor. Ngunit hindi inaasahan, nagdulot ito ng inggit sa babaeng pintor. Natatakot ang huli na mapalitan siya ni Zingy sa pwesto. Kaya naman siya ay binigyan nito ng matinding paghihirap. Una, sinadyang pinagpapunas nito sa kanya ng sapatos. At hindi sinasadya na binuhusan siya ng pintura. Aray, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pero si Zingy ay hindi basta-basta. Walang pag-aalinlangan niyang inunat ang babaeng pintor. Zingy, ikaw. Ay, patawad. Hindi ko naman sinasadya. Ikaw. Hindi ako susuko. Nakita ng babaeng pintor na hindi umeepekto ang panggugulo at sinimulan na niyang palihim na maglatag ng patibong. Pinapante niya si Zingy sa bundok para maghanap ng isang bihirang kulay. Dahil nga ang posisyon niya ngayon ay assistant, hindi naman makatanggi si Zingy. Pagdating naman sa lugar, ay naabutan siya ng isang siglo isang beses na lang nangyayaring malakas na ulan. Dagdag problema pa, nadulas pa si Zingy at nadapa. At sa gitna ng kanyang pag-asa, biglang muling sumulpot si Guanzon. Zingy. Nandito ako. Ayos ka lang. Tumayo ka muna. Ang pag-aalala sa mga mata ni Guanzon ay hindi maiwasang magdulot ng pagtataka kay Zingy. Dahil ang nakikita niyang si Guan Wai ay ibang-iba sa demonyong inilarawan sa diary ng kapatid niya. Mabuti ba o masama si Guan Jun? Pero bago pa man niya maayos ang kanyang mga iniisip, nang makauwi siya ay laking gulat niya nang makita. Sa litratong magkakasama sila ng kapatid at ama niya, siya lang pala ang sinadyang tanggalin. Bakit ganito kapunit-punit ang mga litratong ito? Bakit wala ako? Ito talaga ang may pinakamaraming twist ngayong taon na suspense drama. Ang istorya nito ay kasing gulo ng Rush Showman. Ang lakas ng impact, hindi ako makatulog. At habang nakaka-challenge ito sa utak, ipinakita rin ito ang pinakamadilim at pinakatago-tagong bahagi ng pagkatao. Sa mga manonood,